Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Eto na nga ho ang sinasabi ko. Paulit-ulit na naman tayo. Bigyan ko muna kayo ng isang halimbawa. Kapag halimbawa si Juan Pusong ay may kinakaharap na problema at hindi niya kaya harapin at nakisawsaw ho siya sa ibang problema na may problema at nagbigay ho siya ng magandang advice, di ba nakakahiya ho yun? Nagbigay ka ng advice sa iba, pero yung sarili mong problema, hindi mo kayang harapin. Di ba? Tulad na lang ho nitong mga sagot ni Sara Duterte sa mga katanungan ho sa kanya. Ito mga ka-action, mga kakampeng, panoorin ho muna natin. Sa iba pang balita, hinamon ni Vice President Sara Duterte sina dating Congressman Zaldico at later Representative Martin Romualdez na sabihin na ang totoo sa flood control scandal. Kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Yan ang sagot ng bise ng bahingan ng reaksyon sa pagtukoy ng ombudsman kina Romualdez at Co. bilang masterminds umano sa 56 billion pesos na flood control kickbacks. Sabi ng bise, hindi pa raw nagkakatugma ang mga binubulgar ng dalawa sa isyu ng korupsyon, kaya dapat na nilang isang tabi ang personal na interes at ilabas ang katotohanan. Samantala, habang nasa ASEAN Summit naman si Pangulong Bongbong Marcos, may bagong birada na naman ang bise sa kanya patungkol sa kung bakit dumarami ang mga Pilipinong walang trabaho at lumulobo ang utang ng Pilipinas. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. Sa Lunes, May 11, inaasahang pagbobotohan na sa plenaryo ng Kamara kung mai-impeach si VP Sara. Dahil dyan, may panibagong patutsada ang bise sa mga kongresistang ginigiit na may higit 180 votes na raw sila para tuluyan siyang mapatalsik sa pwesto. So, madami ang kumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Ang galing talaga ni Vice President mag-advise sa kay Martin Romualdez at kay Zaldico, ano? Kung interesado daw ho kayo, sabihin nyo na daw ho ang totoo. Grabe, ang galing naman ni Vice. Palakpakan nga natin si Vice. Diba? So alam naman ho natin, ito si Zaldico at saka si dating House Speaker Martin Romualdez ay nagsalita na nga ho at may mga idinawit na tao. Diba? So gumugulong ho ang investigasyon regarding sa kanilang mga sinasabi. Diba? Pero ibalik lang ho natin ang tanong kay Vice President. Tanong lang ho namin, Vice President. Hindi ka rin ba interesado na sabihin sa amin ang totoo? Hindi ka rin ba interesado na harapin mo ang taong bayan at sagutin mo ang mga di umano'y aligasyon laban sa'yo? Oo, kasi ang galing nyo ho mag-advise sa dalawa Pero yung sarili mong problema, hindi mo hinaharap. Di ba nakakahiya ho yun? Di ba? Yung nag-a-advise ka sa iba, tapos yung sarili mong problema, hindi mo hinaharap. Di ba? Ano mga DDS? Okay pa ba kayo? Di ba? Ngayon, regarding naman dyan, sa sagot niya kung bakit lumubo ang utang ng Pilipinas. Alam niya, magbibigay lang ako ng aking sariling opinion. Di ba? Sa tingin ko dyan, kaya lumulobo ang utang ng Pilipinas. Dahil kitang-kita naman ho natin na may mga programa, proyekto ang gobyerno ngayon na may kinalaman sa transportasyon, 'di ba? Na nasa ilalim ng Build Better More
ni Pangulong Bongbong Marcos. Una-una dyan nakikita ko, ganyan. At least nakikita ho natin ang mga programa at proyekto. Di ba? At syempre, may mga kalamidad din na mga dumaan. Di ba? Matitinding kalamidad ang dumaan sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Siyempre gagastos mga ka-aksyon, mga kakamping. Di ba? Ngayon, isa pa dyan, yung paghina ng piso kontra dolyar. Isa din po yan sa mga cause. Bakit lumulobo ang utang ng Pilipinas? Ang paghina ng piso kontra dolyar. At ito pa ang pinakamatindi. Halimbawa, yung inutang noon ni dating Pangulong Duterte, di ba napakalaki ho ng iniwan niya na utang kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon halimbawa, kung hindi ho nakapagbayad ng interest ang Pilipinas, so dadagdag ho yun. Di ba? Halimbawa lang ha, kung hindi nakapagbayad ang Pilipinas ng interest sa inutang dati, dadagdag ho ang interest na yun, dadagdag ho sa utang ngayon. Di ba? Kaya yun ho, sa tingin ko, yun yung causes kung bakit lumulobo ang utang ng Pilipinas na umabot ng 18.49 trillion. Di ba? Pinakalitis ho yan, March 2026. Di ba? Ngayon, ikaw Vice President, wala ka din bang maitulong? Wala ka din bang maisuggest kung ano ang magiging solusyon para mabawasan ang utang ng Pilipinas? Mag-suggest ka naman. Kaysa ba naman kuda ka lang ng kuda ng kuda? Remember, part ka din ng gobyernong ito. Diba? Nakakahiya ho yung kuda ka lang ng kuda, i-part ka man ng gobyernong ito. Hindi ka naman tumutulong o nagbibigay lang naman ng suggestion kung ano ang pwedeng gawin para mabawasan ang utang ng Pilipinas. Diba? Ngayon, regarding naman ho dyan, sa mga unemployment, may mga job fair ho ang gobyerno, mga ka-action. Napapanood ho natin yan, may mga job fair ho ang gobyerno ngayon. Diba? Pero, wala tayong magagawa kung yun at yun ang sagot ni Vice President Sara Duterte. Pero tayo, alam natin kung ano ang totoo. Diba? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Good morning, everyone!